Sakyan ang trip para sa mas masayang Miyerkules dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat niya talaga. Ay, wow naman. Napakahinhin mo naman dahil ba nakapolo ka ng color green? Yes, oo. Pang tita tayo ngayon. Uy, hindi naman tita ang tawag dyan. Office girl. Wah, office girl. Yes. Akala mo napakasipag sa office. Tama, Oo. look at you. You look prim and proper. Para kang Yes. mag-a-apply. Nang bagong job. Sa job hunting outfit. Job hunting. Oo, Oo. diba Pero at least nakakatuwa? comfortable. Yeah, that looks so comfortable in you. Yes. Pero ang bongga sa'yo, yung pinakamahaba mong legs. Oo Tingin. naman. Kita mo naman yan, opak. May stick pa Sabi, yan. opak. Ah! Uy, wag. Ano Wag, ba? maaga pa, maaga. Yes, masyado pang maaga para dyan. Mm-mm, At saka, mamayang tanghali na bubuksan ng kurtina. Pag wandyan ang araw. Pak, ayan, oh. Ah. Oh, di ba? Tapos cinch na cinch pa tayo for today's video. Yes, again, thank you na naman kay Ma'am Stephanie ng Cauliflower sa aking napakagandang wrap-around skirt, which is one of the 3 pieces Yes. that I wore last Sunday. Ma'am, nakatatlo na si Miss Bea. Ako Hindi, naman. isang piece lang naman yun. Isang buong outfit. Yeah. Oo, kailangan lang natin siyang i-style into a different way of living. Yes, totoo. Orange na orange ka for the from Yes, I know. Monday hanggang ngayong Wednesday. Oo, dahil feeling ko nandun pa rin tayo sa pinaglalaban para sa kabutihan ng mga kababaihan. Wow, oo, tama. Hindi man, ano man siya, hindi siya for today's event lang. Pero dapat Yes. every day, every month. Every day talaga yan, hindi lang every month. Dapat every hour, every second, every minute, I'm with you. Kinemberlot, kumanta siya. Pero may bagong ganap ngayong araw na to, ha? Yes. Dahil World Sustainable Transport Day ngayon. Ano kaya ito? Move smarter, move cleaner, move forward. Dito sa Anong Ganap? Sa bawat pag-andar ng makina, bawat pag-ikot ng gulong, at bawat hakbang ng milyong-milyong commuter, may kwento ng pag-unlad at epekto sa ating planeta. Kaya ngayong World Sustainable Transport Day, mahalagang balikan kung paano nga ba gumagalaw ang mundo at paano natin ito mapapabuti. Tuwing November 26, ipinagdiriwang ang World Sustainable Transport Day na itinatag ng United Nations noong 2023. Layunin nitong palawakin ng kaalaman sa mga transport system na hindi lang mabilis at efficient, kundi safe, accessible, affordable, at higit sa lahat, environment-friendly. Hindi lang ito isang selebrasyon, isa itong global reminder na ang paraan ng pagbiyahe natin ay may direktang koneksyon sa klima, kalusugan, at kalidad ng buhay. Malaki ang papel ng transport sector sa global emissions. May higit 1/4 ng greenhouse gases sa buong mundo ay galing sa transportation. Ibig sabihin, bawat kotse, bus, barko at eroplano ay may ambag sa pag-init ng mundo. Ayon sa United Nations, ang sustainable transport ay sistemang nagbibigay ng access sa paggalaw ng tao at goods. Ito ay ligtas at may tamang infrastruktura, affordable at kayang bayaran ng lahat, accessible para sa bawat sektor kabilang PWDs at senior citizens, energy efficient at gumagamit ng cleaner technologies at nakakaiwas o nakakabawas ng polusyon. May ilang nakakaintrigang datos tungkol sa sustainable transport. Ang pag-switch mula sa araw-araw na pagmamaneho papunta sa active mobility o public transport ay pwedeng makareduce ng hanggang 3.6 tons of carbon emissions kada taon. Ang paggamit ng electric vehicle ay nakakabawas ng humigit kumulang 2 tons of carbon dioxide emissions yearly. At sa ngayon, 91% ng energy na ginagamit sa motorized transport ay mula pa rin sa fossil fuels, kaya napakalaking potensyal ng transportation sa cleaner options. Sa mga lungsod na may maayos na public transport, napapababa ang traffic congestion at stress levels, sabay taas ng productivity ng mga mamamayan. Sa pag-launch ng World Sustainable Transport Day, hinihikayat ng UN Secretary General ang buong mundo na tapusin ang addiction to fossil fuels at simulan ng malawakang pag-shift sa low-carbon, modern at inclusive transportation system. Simple steps make a big difference.
mas madalas na paggamit ng public transport, pagrenta o paggamit ng bike, paglalakad para sa short trips, carpooling with colleagues or neighbors, pagsuporta sa policies para sa cleaner mobility. Habang papalapit ang UN Decade of Sustainable Transport, mas lumalawak ang opportunity para baguhin ang takbo ng ating mga lungsod at komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, pwede nating mabuo ang isang transport future na mas berde, mas ligtas, at mas patas para sa lahat. Ngayong World Sustainable Transport Day, piliin natin bumiyahe ng may malasakit dahil ang galaw ng isa ay may epekto sa kinabukasan ng lahat. Let's move smarter. Let's move cleaner. Let's move forward. So isang araw lang to pala na ini-encourage tayo maglakad. Dapat everyday. Hindi, oo. Kasi nga, sustainable transport para naman mabawasan yung emission ng carbon dioxide para maiwasan din ang pollution sa ating air or ang tinatawag nating air pollution. Which is napaka-rampant dito sa Philippines. Yes. Ano man ang ating lungsod, kahit saan mang lugar, walang lugar dito sa Philippines talaga na hindi na traffic. Oo, parang halos lahat na traffic na. Oo. At saka konti na lang sa parte ng mundo talaga, yung alam mong you're breathing fresh air. Yeah. Like Switzerland, New Netherlands, Zealand. diba, New Zealand, yung mga ganyan, yeah. mga may Greenland, lahat na may Land. Philippine land. Diba? Oo. Hindi, kaya nga, pinopromote ngayon, hindi lang naman sa isang araw yung pagbibisikleta, e-vehicles, yung mga ganon. I-try kaya natin minsan na more on tayo sa transportation na hindi gumagamit ng fuel, hindi siya naglalabas ng usok and everything. Electronic vehicles. E-vehicles. O, hindi naman kayo, bakit hindi ka maglakad? Yeah, kung nandito ka sa Baguio City, walking distance ang lahat. Oo, na maraming nagrereklamo sa TikTok. Yes. O, sabi nila, ay, walking distance daw, pero brace yourself kasi hindi totoo yun, sabi. Oo. Hindi lang po kayo sanay. Oo, siguro. Pero kaming taga dito na matagal nang naninirahan dito sa syudad ng Baguio, Baguio City is really a walkable city. Kasi maliit lang ang Baguio City. Yes, kahit kaya mo ang lakarin ang Green Valley hanggang Pakdal. Really? Yes, I've tried walking from Green Valley to Pakdal? anong tawag mo dito, yung circle, yung circle dito. Hindi Pakdal Circle ha. Dito sa may PGH? yung tinatakbuhan. Right. Hindi, yung tinatakbuhan dito sa may Burnham. Athletic Bowl. Bowl. Yes, I tried walking na that one, ha? Yeah, kayo tignan nyo yung mga legs dito ng mga Baguio City girls. May butoy ako. Tignan nyo yung butoy ko. Malaki-laki yung maano butoy siya, ko. mas strong, tapos may muscle siya. Ayun. Kasi we used to, walk a long distance. Wow, pero ikaw hindi mo naman talaga kaya yun. You cannot. Konti nga lang, pag akyat mo nga lang dito, mula dito sa opisina hanggang dyan sa sasakayan, reklamo ka na kaagad. Hindi tigilan naman. ako. Pag niyayaya kita, tara kain tayo ng kineme dun sa taas. Layo. Oh. Hindi, sinasabi Ay, tigil-tigilan ako. Wow, sinasabi wag ko lang ako. yun dahil wala akong pera. Emberlot. Oo. Hindi, pero pag nasa city center ka naman talaga, it's really walkable. Every Diyos ko. no? Lahat ng pwede mong puntahan. Actually, from Session Road papunta dito sa may Wright Park. Yeah. Pwede yan. Yung before sa Wright Park, anong tawag mo doon? Yung Botanical. Kaya. Nalalakad naman talaga yan siya Kasi marami pong shortcut dito sa Baguio City. You can, daan sa may papuntang You make daan, yes. Emelda Yeah, you make daan there. Yeah, you make daan, then, tapos makakapunta ka na ng The Mansion. Yes. Anything dyan sa may Exactly. Ako nga from Camp 7 sa may Amistad, Yeah. going to Pakdal. Yun layo. Going to Pakdal sa Litong. Talagang nakaya mo yun. Yes. From Litong to Brookside. From Litong to town. Ooh. From town to Litong. Nalalakad ko yan. Nalalakad mo. Sa akin kasi hindi siya applicable pag pauwi. Kasi sa ibang bayan ako, sa ibang na ako. Ibang lugar. Ibang lugar Pero na ako. malapit lang kasi kinaya ko na ang Pico La Trinidad. Dumaan ako dito sa may Bukawkan, papunta sa town.
Oh gosh. Yeah. Mm-mm. Ganun ako. Mahilig kasi talaga ako mag-walk. And it's a way for us to sustain the transportation Yes. Here in the country. Alam mo, para lang siyang win-win situation kasi nakatulong ka sa mabawasan ng air pollution. Yes. Naging healthy ka pa. Yes, pero hindi ka nga rin naman magiging healthy kung yung dinadaanan mo, puro usok lang sasakyan. Yun lang, oo. Pero Diba? hirap kasi Kaya naman, dapat iwasan mo yung mga masasakyang yung lugar. na maraming sasakyan. Oo, tama yan. Anyway, mga ka-MP, eto, since nag-uusapan naman na natin ang mga ganyang mga Yes. bagay, pag-usapan na rin natin ang isang medyo malaki-laking issue din dito sa mundo. Alamin natin ang ating katanungan dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong Wednesday morning. Mas nakakaapekto ba sa urban planning kaysa sa disiplina? Ano ulitin mo? Mas nakakaapekto ba ang urban planning kaysa sa disiplina ng motorista sa trapiko? Nakakaapekto ba ang urban planning kaysa sa disiplina? Feeling ko mas nakakaapekto ang disiplina. Kasi? Ang disiplina ng motorista sa trapiko. Siyempre kahit maganda naman ang dinadaanan mo kahit maganda naman ang kalsada mo, maganda naman yung mga nakikita mo sa daanan. Yeah. Kung yung ugali ng motorista hindi maganda, hindi disiplinado, kahit gaano kaganda yung dinadaanan ng kalsada, kung hindi ka naman marunong sa mga road signs, o marunong ka nga, pero hindi mo naman sinusunod, yan ang nakakaapekto sa mundo. Aray ko. Ang tinatawag nilang kamote rider. Ayaw ko. Ay, marami yan. May kakilala ko nga, nagsasalita din sila. Ay, Charot. nanggigigil ako talaga. Diba? Sige, sabihin natin, oo, may epekto ang urban planning. Napapaganda niya yung Kalsada. eyesight, Oo. yung ganyan. Yung beauty, physically, nakikita mo yan. Pero kahit gaano nga gumanda ang isang lugar, kung ang disiplina naman ng isang tao ay hindi siya sumasabay sa pag-angat ng pagplano sa mga urban kinemberlots, maiiwan pa rin. Totoo. Lahat-lahat. Dapat nababalance yan. Yes. And sa tao, dapat yan nagsisimula, hindi doon sa plano na sinasabing urban na yan. Oo. Wala dapat yan sa mga ginagawa na pisikal para pagandahin ang isang lugar. Mas gaganda ang isang lugar kahit lubak-lubak pa yan kapag may disiplina ka, alam mo kung saan dapat mag-U-turn. Hindi na Diba? Alam mo kung kailan ka dapat mag-overtake. Alam mo kung ano yung itsurang ganyan sa kalsada. Ibig sabihin nun, Ano? merong magkocross. Easy. Ganon. Kasi ganun yun, diba? Oo, May totoo. signage dun, ganyan. So paano ka magkocross? Totoo. Ganyan. Uy, totoo po yan. Pero oo. totoo, di ba? You have to know the signs. You have to know. You need to be educated before you go to the streets or to the roads. Pero hindi po namin sinasabi na mali ang Pagandahin ang lugar, oo. Kasi syempre nakakatulong din naman yan. Sabi ko, epekto lang. Oo, epekto lang naman siya. Oo. Pero syempre, sa atin din talaga mag-i-start ang lahat. If wala Yes. tayong disiplina, then hindi rin tayo makaka-gain ng something na beneficial sa atin. Exactly. Sabi nga nila, discipline starts from within and it will radiate towards the environment. And the environment will become better, sustainable, and prettier by the moment. Watili. Oo, at that's tayo rin na makikinabang. Ayaw nyo yun. Exactly. Malay mo, di ba, sa mga susunod na panahon, kapag may disiplina ka, yung mga kalsada, may puno na. Meron naman yung iba, may puno ngayong kalsada, inaalis naman. Di ba? Oo. Sabi nila, ay, kasi marami nadidisgrasya. Hindi. Hindi, oo. Masyado lang kayong harsh sa pagdadrive. Totoo yan. Diyos. Parang dyan sa Camp 7. Wag na, oo. Mga ganyang factor. Basta sa akin lang, disiplina muna para sa mga motorista, especially sa batas trapiko. Yeah, and Para then, iwas din ang away-away sa kalsada. exactly, and then everything will follow na. Kaya nga ayoko magkaroon ng sasakyan. Because? Baka nandyan ako sa Station 1 everyday.
Oo, no, nandiyan ka. Masulit pa man din ako pagdating sa ganyan. Lalo na sa mga pedestrian na hindi marunong tumawid sa tamang tawiran. Ay, gigil na gigil talaga ako. Really? Kayo din, na mga pedestrian, hindi porkit walang sasakyan, takbo-takbo na lang kayo sa daan. Tandaan nyo, kapag meron din namang nadidisgrasya, minsan, hindi, kadalasan ang may kasalanan, yung motoristang wala naman talagang sala. Ganun talaga. Diba? So, oo. dapat, pare-pareho tayo ng lugar. May disiplina ang mga pedestrian, may disiplina ang mga motorista. Merong nakalaan na lugar para pagtawiran ng mga tao. Yeah, huwag tayong tawid ng tawid kung saan-saan. Oo. Tapos, sisihin nyo sila. Ang bilis niya kasi magpatakbo. Bakit may pedestrian lane dyan? Diba? Gigigil ako Tama minsan yan. talaga. Hewan ko! Tanggalin na lang lahat ng mga kalsada. Oo, pedestrian, alisin Wait, na lang. paano kaya Oo. kung sa mga future, no, yung lumilipad Oo. na yung sasakyan, may masasagasaan pa ba? Oo nga, no? Meron pa ba? Wala na, syempre. Wala Sino na. tatawid sa ere? Ewan ko sa'yo lang mga Kevi. Yan ang unang trip natin ngayong araw ng Wednesday dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ng mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po, 2 weeks after po naman nalasa ang Super Typhoon Uwan dito sa Baguio City. Baguio City, Ano? di ba, merong isang barangay hall ang hindi nakaligtas. Tapos hanggang ngayon, di ba nireklamo yun before na di umano'y substandard daw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito wala pa rin. ina-actionan ng pamahalang lungsod. Ay, naku naman. Opo, O, at ano pa hindi yun? lang po yan dahil sa pool naman po sa video ang pagkahulog ng isang motorsiklo kung saan na dumiretso sila Saan? sa bangin. Diyan sa may Puksusan, I guess. Tama. Puksusan? Yeah, Puksusan. Norte o sur? Hindi, yan ang hindi natin. Diyos, Yan ang ating aalamin mamaya sa balitaan. Oo, At tapos? hindi lang po yan dahil may isa ngayong ahensya, government agency dito sa Philippines na inirereklamo at pinangalanan nga ito ng isang senator. Ito ba yung red tape? Yes. Naku, malala yung mga yan. Totoo. At mamaya naman, maglalaro tayo ng kakaibang laro ito. May nadala ka? Meron, marami. May nadala ko. Mamaya papatayin natin lahat ng monitor para walang dayaan. Ay, oo, Oo, hindi pwede para to. walang dayaan. Oo. Babawalan natin ang monitor natin. At syempre, kantahan muli tayo dahil kami ay singer nga naman. We were born to sing, we were born to perform, we were born to do it here at Morning Balitaktakan. Every day, wala po tayong magagawa. Yes naman, mga kaya bila tayo sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232.
7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. November 26, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. 2 linggo matapos manalasa ang bagyong uwan sa lungsod at sinira ang di umano'y substandard na multipurpose building hall ng Barangay Iriasan, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito naaaksyonan ng pamahalaan. Narito ang report. Sa darating na December 6, isasagawa ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Irisan ang awarding sa mga nagwagi sa kanilang iba't ibang patimpalak para sa kabataan. Ang event nakatakdang isagawa sa multipurpose building hall ng Barangay Hall ng Irisan. Pero matapos masira ng pananalasa ng bagyong uwan, nasira ito at hanggang ngayon hindi pa rin nasisimulang ayusin. Probably po sa school na lang po kami or sa Idogan po, yung ibang courts po dito sa Irisan. Ngayon na po sana yung pinaka-highlight ng 2025 na i-flex po namin na may barangay na po ang pinakamalawak na barangay, ang Irisan. So may flex na po namin na nagagamit namin yung barangay hall, nagagamit namin siya in different kind of activities, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan since marami pong youths dito po sa Irisan. Dito napansin ng barangay ang di umano'y substandard na pagkakagawa ng multipurpose building hall mula sa mga nasirang salamin hanggang sa mga nagbagsakang kisame. Kung structurally stable yung structure, kahit na gaano kalakas yung wind, kahit gaano kalakas yung earthquake o typhoon, hindi yan masisira. Kasi doon nga sa engineering matters, meron tayong wind load analysis, earthquake load analysis, and then maraming load analysis na kailangang i-consider. Considering na ang nag-design po is Sibaw, ang Sibaw is home of architects. Yeah. So hindi po natin alam kung kinonsider ba nila yung suggestion ng engineers. Report namin kaagad yan sa CDRRMC, sa Office of the Mayor, sa Office of the Sibaw na nag-implement doon sa yung project na ito. Kaya alam na nila at si Mayor naman nagsabi naman na gagawa ka ng resolution mo na ASAP na barangay resolution ng council na 2 million para ipadala mo sa akin para pag-usapan namin para ma-restore lang.
Ito na ang sitwasyon ngayon ng multipurpose building hall ng Barangay Irisan dito sa Baguio City, kung saan ito nga ang isa sa sinira ng Bagyong Uwan. 2 linggo na ang nakakalipas. Dito makikita natin itong mga scaffolding na ikinabit para sa nalagyan ng pansamantalang salamin. Pero 1 linggo na ang nakakalipas mula nang ikabit ito, nakatenga pa rin ito at hindi itinutuloy. Bagay na problema ngayon ng barangay dahil imbis na maging solusyon ito, mukhang magdadala pa ito ng disgrasya. Ay hanggang ngayon, ma'am, hindi naayos. Kaya hindi operation pa sa taas. Kasi medyo delikado. Wala pa, ma'am. Talagang ganyan na nakatiwangwang. Matatanda ang natapos ang multipurpose building noong buwan ng Hulyo at nagkakahalaga ito ng higit 50 milyong piso. Kaya naman, panawagan ngayon ng barangay sa City Building and Architecture Office at sa kontraktor ng proyekto. Ina-appeal ko ang city na sana ay mapagtuunan ito para maayos, para happy ang taga-Irisan. Sa ngayon, meron ng mga scaffolding na inilagay sa loob ng multipurpose hall pero hindi pa nasisimulan ang pagsasaayos. Sinubukan naman kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto pero hindi ito sumasagot sa aming mensahe. Angel Arquero, RNG News. Sa pool sa video ang pagkahulog ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo sa bangin sa Baguio City. Ang 2 lasing umano ng maganapang insidente. Magbabalita Vanessa Bugto. Bag! Ay sus! Sa kuhang video na ito ng isang netizen, makikita ang pagewang-gewang na takbo ng motorsiklong ito sa gilid ng kalsada sa Barangay Puksusan, Baguio City. Maya-maya, bigla na lang itong nahulog sa riprap. Ang insidente nangyari pasado alas 7 ng gabi noong Sabado, November 22. Ang buong pangyayari nakuhanan ni Mark habang pauwi ito sa Itogon, Benguet. Pa-rescue man, dati natin nilagay nga motorcycle dito. Dito yung IMT Townhouse banda, pahapan dito yung tuling. Ako ng Itogon, nakita ko nga yung motorsiklo nila, pag-iwang-gewang sila sa daan. Sabi ko, baka matumba sila or mabangga, baka sabihin pa nilang nabangga ko sila. Kaya dinocument ko yung pangyayari, binibidyo ko sila. At yun na nga, tumama sila sa barrier. Tapos nahulog sila sa may riprap, mga 3 meters deep po yung riprap. Tinawagan ko naman yung 911, rumisponde agad sila. At yun na nga, tinulungan namin iangat yung 2. Nakalabas naman na sa paggamutan ng 2 biktima na nagtamo ng galos sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sa patuloy na pagdami ng mga aksidente sa lungsod, ang ilang mga motorista labis ng pag-iingat, gaya na lamang ng 30 anyos na si Carlo. Anya sa loob ng 4 na taon, 2 beses siyang nakaranas ng aksidente sa motorsiklo dahil sa kanyang kalasingan. Mabuti na lamang daw at hindi siya napuruhan sa mga aksidenteng ito. Payo ko pag lalabas na iinom, wag na magdala ng motor, mag-commute na lang. Ayon naman sa Baguio City Police Office, pumalo na sa 20 kaso ng drunk driving ang naitala ngayong taon. Ang mga mapapatunayang nagmamaneho ng lasing ay sasampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Pwede po rin silang multa, magbayad ng kaukulang multa at saka pagkasuspindi po ng kanilang driver's license. Yung fine po natin is nakadepende po kasi yan sa kung ano yung effect ng pagkadisgrasya niya. Maaring umabot ito sa magmula sa 20,000 hanggang 500,000, lalo na po pag may nangyari pong homicide during the incident. Sa Baguio City, ipinapatupad ang serye ng mga checkpoint na bahagi ng Opland Drive. Vanessa Bugtong, RNG News. Pinangalanan kahapon ni Senator William Gatchalian ang mga ahensya na laging inirereklamo. Kung ano sila, alamin sa report ni Jose Robert Enventor. Construction worker si Kuya Jackson. Bagamat hindi regular ang trabaho, sinisiguro pa rin niyang naguhulog ito ng kanyang kontribusyon sa SSS at PhilHealth. Mas mainam na raw ito para mayroon siyang madudukot kung sakaling mayroong sakuna. Mahalaga naman ng paghulog
para siyempre sa SSS, sa pagtanda, siyempre hindi ka na pagtrabaho, kailan din may kwan na kuha. Tapos kung sa kwan naman sa PhilHealth, hindi pa nga ako nakakulog kasi hindi tayo masyadong makakilos na rin sa trabaho. Pero kung gaano man daw siya kabilis maghulog ng kontribusyon, kabaliktaran naman daw ito pagdating sa usaping benepisyo. Mahirap naman yung pinagpaguran pa ba? Tapos antayin pang kukunin mo na lang. Ang dami pang proseso. Yung mga ang dami pang kailangan na yung mga pipirman, kung etc. na yun. Yung pabalik-balik ba, pinapuan ka, tapos papapuntahin ka na naman sa iba. Ayun, nakakapagod din kung minsan. Yun nga ang hirap sa mga ganyan. Sarili mong pinaghirapan mo na nga. Matagal pa. Ang SSS at PhilHealth kabilang sa pinangalanan ni Senator Win Gatchalian sa top 10 most complained government-owned and controlled corporation. Isiniwalat ito ng senador sa budget hearing ng Senado kahapon, November 24. Kasunod niya ng mga tanong at paglilinaw ni Senator Mig Zubiri sa takbo ng red tape sa bansa sa sesyon ng Senado sa proposed budget ng Anti-Red Tape Authority. Kabilang din sa listahan ng most complained government-owned and controlled corporations ang Pag-ibig, Security and Exchange Commission, GSIS, Land Bank, PPC, PPA, PCSO at PDIC. Pinakamarami namang red tape-related complaints sa mga government agency ang Food and Drug Administration, Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, Department of Environment and Natural Resources, DSUD, Department of Foreign Affairs, Professional Regulation Commissions at Bureau of Customs. Kung alam lang ho natin, na-raise na ho natin to during the budget deliberation. Yes. Kaya, Mr. Chairman, mag-publish ho tayo in a report card system para nalalaman ho namin, na-educate kami sino ba yung mga most red tape agencies. Pero ayon sa senador, hindi na lamang sa ahensya ng gobyerno nangyayari ang red tape. Maging lokal na pamahalaan kasi mistulang kumapit na rin sa kalakarang ito. Ang ending, mas maraming red tape, mas lantad daw ang korupsyon. What I heard was lumakas ulit yung red tape or yung pagiging matagal po ang paglabas nito mga permits, licenses and certificates on the local government level because nga hindi po sila nawala yung takot nila sa paggawa nito. Kung may shame campaign dyan, these are the LGUs with the most number of complaints. Aba, maganda tignan din ng taong bayan yan. Kasi na yun, shame campaign na lahat Sa politiko, shame campaign na lahat. Maganda sa sakyan mo, politiko ka, patay ka. Bakit sa ease of doing business, we should do the same. Makakatulong daw dito ang pagkakaroon pa ng pangil ng Anti-Red Tape Authority sa pakikipagtulungan ng Office of the Ombudsman para matigil ang kalakarang ito sa pamahalaan. We will be seeing a renewed and revitalized working relationship. Importante po yung working relationship. Walang turf war. No? They will be working together to fight red tape. Ang red tape ay tumutukoy sa mga hindi epektibong patakaran at mga proseso na nagdudulot ng mabagal na resulta at madalas na naiuugnay rin sa korupsyon. Sa Pilipinas, ang Anti-Red Tape Authority ang nangangasiwa sa mga reklamo ng mamamayan ukol sa red tape na itinakda naman ng Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Jose Robert Invento, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan na mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one flake at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teo's Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Free Lifestyle. Dumilayan, ang suga na unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Yes, uuwi na po kami. Opo, tapos na po ang laban. Natin. Tapos na po ang laban Yes. natin. Kung nagtataka kayo, bakit meron kaming mga bag? Dahil may palaro tayo today na matetest ang ating kasinungalingan. Magaling ako dyan. Sabi ko na nga ba parang feeling ko din parang ikaw ang mananalo dito. Alamin nga natin yan, mas mahusay ka ba sa paglalarawan o sa pagpapanggap? Makipaglaro na dito sa dito sa ating scoreboard.
Welcome sa Ano To? Mas mahusay ka ba sa paglalarawan o sa pagpapanggap? Simple lang ang mechanics. Habang magkatalikod, maglalabas ang players ng item mula sa isang bag. Ilalarawan mo ang item. Pwedeng totoo, pwedeng budol lang. May 3 tanong ang kabilang kampo para mahuli ang peke at patunayan kung totoong bagay ba o hindi. Huhulaan ang item. Tama? Puntos ka. Mali? Nganga ka. Handa ka na ba sa budol at tawa? Game na! Para simulan na ang Ano To? Yun lang naman pala. Ano to? Ano nga ba? So, sinong mauna sa amin, Sir Coco, na bato-bato pick tayo? Best of 3, ah. Okay. Bato-bato pick. 1. Bato-bato pick. 2. Bato-bato pick. 3. Tingnan mo? Oh, ikaw ang ano. Ikaw mauna. Kasi ang mauuna yung nanalo. Okay. Oh, so, talikod. O kahit lumapit ka na, mas okay lang. Magkalapit tayo. Sige, ilabas mo yung item mo. Sabihin mo muna kung ano siya, ha? Mag-describe ka. Go. Tagal. Mahaba. Hindi. Display ba yan? Basta kabayo siya. Patunugin mo nga. Oh. Oh, ayan. Mahaba to. Pwede mong sabihin. Ginagamit sa school. Te, hindi naman to hindi naman to yung laro sa isang station. Wait lang. Ibagsak mo. Oh. Shucks. Oh, tapos na. 3 na yon. Okay. Go. You're not saying the truth. Ballpen yan. Okay, sige. Harap. Kabayo. Hindi ka na natunog. Kabayo ang hawak ko. Okay. So, 1 point na yun sa akin kasi sige. nagkamali ka. O, ikaw Sige. naman. Tumalikod ka lang. Sige. Oh, ang tagal. Okay. Ang hawak ko ngayon ay buhok. Buhok? Ano? Iwagayway mo nga. Ito. Paano mo malalaman kung totoo yan o hindi? Oh, yun na nga. Oo. Wait lang. Ibagsak mo din. Hindi yan totoong buhok. Ano to? Basta, hindi siya totoong buhok. Tama. O, ano yan? Ito. Okay. Ikaw, 2 points. O, ako naman. Ang hawak ko ay tinidor. Totoo. Yun ang final answer? Pwedeng paano, bitawan mo siya, ibagsak mo siya. Pwedeng piltik-piltikin mo siya. Sige. Last na. Pwedeng ulitin yung tanong. Ibagsak mo ulit siya. Bakit? Basta. Masisira. Basta. Hindi yan tinidor. Ay, bakit? Ano to? Ano yan? Sa tingin mo? Oh my God. Ballpen? Puro ka ballpen. Bakit ang naririnig ko ballpen? Pero since nakuha mo na hindi siya totoo. Dapat so may 1 considered yun. point ka. Okay, ikaw naman. Go. Wait lang. Ang hawak ko ngayon ay ballpen. Hindi na kita i-challenge. I think you're saying the truth. Ito, feeling ko, I think you're saying the truth. Okay, sige, ballpen yan. Humarap ka. Ay, sabi sa'yo, lip liner. O, di 2 points na tayo. Sige na. O, sige, ako sige, din. Ikaw. Ang hawak ko ay... Wait lang.
Ang hawak ko ay eyeliner. Pwedeng bagsak mo? Oh. Ay, hindi na kita challenge. Oo. Oo, lip liner. Ano yan? Eyeliner yan. Ay, totoo ba? Oo. Sure ka? Yes. Mhm. Meron na, okay na. Ulitin mo. Sige, bagsak mo ulit. Mm. Tapos piltik-piltikin mo siya. Oh, baka yung sinasabi mo kanina, ito na to. Oh. Oh. Totoo. Ano siya, eyeliner. Oh. Eyeliner! 3-2. Tama, last. 3-2. Oh, Last. ikaw naman. Go. Okay, ang hawak ko ngayon ay plies. Plais? Plies. Patunugin mo nga. Kala mo Nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi ka lang totoo. Oo na nga. Go. Ay! 3-all. Paano yan? Tiebreaker. Oh. Kailangan may time. Ako na lang. Sige. Sige, ako maglalabas. May mga gamit pa ako dito eh. Wait. Saglit lang. Ikaw lang Ang ba? hawak ko ay candy wrapper. Ilaglag mo nga. Oh, wait. Oh. Ay, hindi na kita pwedeng Totoo yan. Ha? Totoo. Totoong candy wrapper to? Oo. Sure. Yes. Okay. Sandobag. Parang trip ka. Parang tunog niya. Sige, ikaw. Ako Ikaw na. naman. Ito na Ikaw. Last. Ang So, 3-2. Ay, 4-3 na. Okay, 4-3. go. Ang hawak ko ay flower. Hindi yan totoo. Sure ka na. Sure ka na. Patunugin mo nga. Oh, yun lang. Hindi. Pitikin mo. Hair clip yan, di ba? Sure ka na. Flower ba yan? Hindi yan flower. Sure ako. Ay! Ano ba yan? Sanala ko? Tayo pa rin tayo. Uy, ibalik mo yun ng maayos. Ano na lang, para wala tayong away. O yan, tayo na lang. Atay. Nakakainis naman. Oo nga. Tayo. Akala ko naman mananalo na ako, pero yung kabayo hindi mo in-expect. Sabi sa'yo Akala ko nung una, nagdala ka talaga ng plancha. Ay, hindi. Ha? Kasya sa bag ko yung kabayo. Oo nga. Uy, pero salamat din pala sa nagbigay ng bag ko. Matagal na to. This is Sagada weave. Wow. Ganda di ba? Diba? Social. At saka maraming laman yan. Ano? Ballpen. Mga ganun lang. Ready? Ready? Next time, laruin talaga natin to. Dapat yung makaharap kami tapos merong wall. Oo, next time. Okay, Yes. gawin natin yan ha. At sisiguraduhin kong talo ka. Hindi ka sure dyan. Oo, feeling ko talaga matatalo ka dito. No? So, tie tayo. Tay. Ngayon, yun lang. For the first time, in history. tanggap ko na tie tayo at Oo. hindi ka talo. Wow! Hintayin mo lang talaga magkakaroon tayo ng pisikalan. Meron na akong nahanap na larong ganon. Pisikalan? Yes, may nahanap ako at lalaruin natin siya. Sana. Dahil kamukha natin si Emma Tiglao at saka ikaw si Gatchabel. Meron akong alam na laro. Ay, okay lang. Yes. Alright, mga ka-MV. Bago tayo pumunta sa ating kantahan ngayong umagang ito, pasalamatan muna natin ang ating mga partners. Ang Pongpao Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balete Longlong, La Trinidad, Benguet. Home and Furniture Plus, your Baguio-based home, office, outdoor, and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ayan. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel. Plunge into pure fun at Puerto de San Juan located at Ilisur, San Juan, La Union. Surf to Sawa ang pinakabagong abot kayang prepaid fiber internet powered by Convert. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at number 1 Ignacio Villamor Street, Barangay Lualhati, Albergo Hotel, Baguio City. Contact them at 0967-4022-5876. 2.28 Cafe, located at Beachwood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Philip Street, Barangay Lualhati, Baguio City.
Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace Medical Laser and Aesthetics Center, providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skin Lace crafting timeless beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine. Palm Grove is ready for you. At ng Teos Chocolate Flakes, upgrade every bite one flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. And of course, ang pinakahihintay na lahat, ang birthday greetings. Unahin na natin kay... Happy birthday kay Claire Arwin Kakala. Ang Limgas na Pangasinan Mutya 2025. Happy birthday sa iyo, girl. Happy birthday din sa friend natin ito dyan sa Santo Tomas, Pangasinan. Si Madam Maria Teresa Lucero Ruelo Soria. Mabait yan siya. Oo, grabe ang hospitality ni Madam Maria Teresa. Sabi ko sa iyo. Si Raymar Bataslak, happy birthday din sa iyo. Ganon din sa aking good friend na si Santi Asperin Laino. Happy birthday to I miss you. I hope to see you very, very soon. Huwag mong kakalimutan ang aking pasalubong yung mga ganito din. Galing dyan sa somewhere you are. Kay Kuya Kirby Villanueva, dyan din sa may Thailand, Suksan One Good na Cup. Kay Ate Bless Len. Oo, na naka-work din natin yan dyan sa Thailand. Yes. Suksan One Good. At of course, hindi naman natin babaliwalain ang ating TikTok singer. Oo, ang TikTok singer ng Orange Luzon, Harvey Abalos! Happy birthday sa'yo. Sana ay mapagbigyan mo naman. Kahit walang premyo dito sa Morning Balitaktakan, makatungtong ka din at kantahan mo din kami ng Sana ngayong Pasko. Ganun. O kahit ano, papinig-pigan. Diba? Naku mga kaya bilang araw ng alam pa bago mag-Pasko, ha? Bigat pala ng bag ko. 29 days na lang. Pasko na. Napakalapit na talaga niyan. Totoo, and I feel like hindi ko pa nakukuha ang sahod ko for December, pero mukhang mauubos siya. Ako, parang feeling ko hindi. Feeling ko madadagdagan siya ng madadagdagan. Because I believe that money will come flowing this December. Well, hopefully, let's manifest It will not just flow. It will overflow. Yes, let's claim it. I will be blessed with millions of dollars. Ay, naku, sige, kantahan na nga muna namin kayo dahil naniniwala tayo na ang boses naming dalawa ay nagbibigay ligaya sa bawat umaga. Dito sa ating kantagahan. Ay, gusto ko tong kantang to. Mas madami kesa sa salita, sabi. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. If my heart was torn in two, more than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by
dum dum dum, more than words. Da-di-da, da-di-da. Now that I've tried to Talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands. and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you would not have to say that you love me, 'cause I already know. More than words. More than words. Yes naman, para sa mas madami kesa sa salita. Yun ba yung meaning nun? Oo, more than words. Mas madami. Greater than, sabi. Oh, get it! Diba? I love you. Ganon. Mas madami ang vibrato. Kesa sa words. Yes naman! Mga KMB, kasama niyo muli ngayong umaga ng Wednesday ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Miss Bea. Miss Bea. At nakasama niyo rin yung umaga ang nag-iisang chibebe girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkikita-kita ulit tayo bukas mga ka-MB. Isang araw na naman ng pagbabalik tanaw dahil nga bukas ay... Throwback Thursday! Naman, ano kayang ating babalikan? Siya? Charot! Siya? Pwede naman. Basta may kondo siya. Yun lang. At may sasakyan. Pero wala na talaga si JD eh. Sino na naman yun? Hello. I miss you. Eme. Mga ka-MB, eto, dito pa rin yan. So masaya, informative at very inspirational na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat! Hi everyone! Ingat-ingat po! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.